Matapos magpatupad ng No Plastic Day ang ilang supermarket, susunod na rin dito ang Langaray Market sa Caloocan simula sa Lunes, October 11. Ito'y bilang pagsuporta sa makakalikasang kampanyang bawasan ang paggamit ng plastic. Nakatutok si Lia Manyala. 100 piso raw kada araw ang nagagastos ni Kokoy sa pagbili ng plastic para lagyan ng ibinibentang karne. Sa isang araw kasi, 5 pack ng tiny bag ang nauubos niya. 20 pesos kada pack ang tiny bag na may 100 pirasong plastic. Magastos rin kasi yung iba gusto doblein yung yung balot. Kaya okay kay Kokoy ang No Plastic Day tuwing Lunes sa Langaray Market sa Caloocan. Ayoko ng plastic! Magbalik bayong! Magbalik bayong! Kasama ang Eco Waste Coalition na nawagan ng mga tindero-tindera sa mga mamimili na huwag nang gumamit ng plastic. Simula Lunes, October 11, 3 piso ang kada plastic na gagamitin kung gusto ng mamimili na gumamit nito. Hihimukin namin ang mga mamimili namin at manawagan kami sa Megapon araw-araw o kung pwede namin gawin yon na magdala sila ng kanilang mga bayong o di kaya paper bag. Dati naman natin ginagawa yan eh. Kung yung araw ay nagawa natin, the more na magagawa natin ngayon. Approve naman sa mga mamimili ang panawagan ng mga tindero-tindera. Dapat naman pwede rin parang mabawasan ang basura natin. Ay, agree po. Para hindi naman, para makabawas po sa mga kalat, lalo na pag dumarating yung mga bagyo. O pwede, kasi nagbabara ang ating kanal. Pero mahirap daw ito sa iba, tulad ni Ronnie Manatad na nagbebenta ng plastic. Nakakasama pero syempre nandun na yung negosyo eh. Walang ibang manegosyo eh, plastic eh. Kasi ito hindi nabubulok talaga eh. Ang katanungan ko kung anong ipapalit doon sa plastic. Bawal na yung kamoy plastic eh. Kung papel, hindi pwede yung gulay. Mapag ganyan, mamabasa yung mga daon-daon, matululusaw yun. Ayon sa Eco Waste Coalition, 19,000 na plastic daw ang nagagamit kada araw dito sa bansa. 1 milyon naman daw kada minuto sa buong mundo. Kaya napapanahon na raw ang pagtigil sa paggamit ng plastic. Ito ang pinanggagalingan ng sakit sa baga, no? Sakit sa yung hika, sa kalikasan. Kung hindi natin iiwasan ang paggamit ng plastic, ito ang magiging sanhi ng magkakaroon tayo at paglalapan ng climate change. Sabi ng Eco Waste, magdala na lang ng bayong para sa bigas at gulay o kaya fishnet o lalagyan para sa isda at iba pang frozen products o karne. Lia Manyalak, Nakatutok, 24 Oras. Sabay-sabay na nagpa-breastfeed ang maraming ina sa iba't ibang bahagi ng bansa bilang bahagi ng synchronized breastfeeding na isinagawa sa iba't ibang panig ng mundo. Sa Quinapao, North Cotabato, mahigit 50 nanay ang nakiisa, layo nitong isulong ang kahalagahan ng gatas ng ina sa kalusugan ng sanggol. Nais ng City Social Welfare and Development Office na gawin ito isang beses bawat linggo alinsunod sa breastfeeding campaign ng DOH. Ilan po sa mga benepisyo ng breastfeeding ay mas napapalapit ang ina sa kanyang anak at meron ding antibodies ang gatas ng ina, panlaban ni baby po yan sa sakit, menos gastos pa. Nakilahok din sa synchronized breastfeeding ang mga nanay sa Kawayan, Isabela. At sa ating paulat panahon, patuloy pa rin makakaranas ng pag-ulan ng ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, ang pag-ulang nararamdaman sa dulong bahagi ng Hilagang Luzon ay dahil sa tinatawag na frontal system. Mayroon namang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa silangan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Magiging maulap din ang papawirin na may pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Kaya ugaliing magdala ng payong at iba pang palangga sa ulan. Inireklamo ng isang TV director ang anak ni Congressman Rodolfo Fariñas. Sinuntok daw ni Ryan Fariñas ang girlfriend ni Direk Rico Gutierrez ng Party Pilipinas. Makichika tayo kay Nelson Canlas. I want you to be a man, dude. Just apologize. And don't do it again. Galit si Direk Rico Gutierrez nang ma-interview ng GMA News tungkol sa kanyang post sa Facebook kaninang umaga. Sinaktan daw kasi ang kanyang girlfriend na si Michelle ng anak ni Ilocos Norte Representative Rodolfo Fariñas na si Ryan. Nasa Bangkok, Thailand daw ngayon sina Michelle at Ryan kung saan nagtatrabaho sila bilang mga modelo. Minsang naging talent ng GMA si Ryan. Bandang alas 4 ng umaga kanina, nag-away raw si Ryan at isa pang kaibigang lalaki. Umawat daw si Michelle pero bigla siyang pinagbalingan ni Ryan at sinuntok daw sa ulo. Para sa akin kasi, hindi ko papalagpasin yun eh. I have nothing against the dad. Yung dad naman kasi, that's his, wala naman siyang kasalanan dito eh.
Pinag-iisipan na raw ni Michelle kung magsasampa ng demanda laban kay Ryan sa Bangkok. Michelle's still crying kaninang umaga pa, and right now I spoke with her agency, and it has to be agency to agency dun sa Thailand. According to the lawyer, I can't file charges here because it happened there. So what's gonna happen is Michelle should file charges against him doon sa Thailand. Sa panayam ng GMA News kay Congressman Fariñas, hindi naman siya makapaniwala na ang anak niyang si Ryan ang tinutukoy sa pananakit. Ibinigay pa niya ang telephone number ni Ryan sa Thailand. Ilang ulit naming tinatawagan ang numero pero walang sumasagot nito. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinurpresa naman ng sikat na Hollywood actor na si Johnny Depp ang fans niyang estudyante nang bigla siyang bumisita sa isang school sa London. Sumulat ang isang estudyante sa aktor upang humingi ng tulong sa kunwari pag-aaklas nila laban sa kanilang mga guro. Pumunta naman si Depp na nakabihis pa bilang Captain Jack Sparrow. Tiyempo kasing nagtitaping si Depp malapit sa eskwelahan ng ika-4 na sequel ng pelikulang Pirates of the Caribbean. Kumanta at sumayaw pa ang aktor sa harap ng mga mag-aaral. More chika later. Stay tuned mga kapuso. Susunod. Cotabato Police bumuo ng task force na tututok sa pagdukot sa negosyanteng Filipino-Chinese kahapon. Mga Christmas decor na gawa mula sa mga patapon na bubot at appliances. Dabarkads ng Itbulaga may regalo para kay Baby Lucho, Nina Juday at Ryan. Tutukan lahat yan dito sa 24 oras.